Guys, kusinero ulit tayo. Hipo naman at sugpo. Tara! Isang magandang araw sa inyo guys, mga lodi. At ayan, nandito nga niya ako ngayon sa palengke at bumili ako na riay sugpo at hipon para aking iluto. Ayan, para sa birthday ng aking pamangkin at tita ng aking sister-in-law. Ay makapaborito po ba yan naman ng aking sister-in-law ang luto namin sa hipon din sa Santa Cruz, kaya paborito rin ng mga taga-Buwak at Mugpog. Ay pagkarating ko nga ng bahay ay naarin na akin na nilinisan ang nabili kong sugpo at hipon. Sugpo ka riyan, pasayan po nga ni pala yan din sa amin sa Santa Cruz. Sugpo sa Maynila ay kita naari sa Marinduque, kaya pasayan yan. Ayan po, yan yung nabili kong hipon. Ating tinatanggalan ng sungot para hindi nasabit sa dila sa ngipin ay parang yung inagaw na ay yung iba pong nagaluto niya na hindi na natanggal yung sungot basta inasalang na lang pakahugas. Ako po ba ay hindi gaon, mas magandang kainin na yung walang sabit, yung walang buhok, walang sungot, para mas masarap, mas smooth ang pagkain ng sugpo at hipon. Adi tapos ko nang tanggalan ng sungot o buhok, adi ari hugasan na natin para ating mailuto na ang ating sugpo at hipon. Meron na nga niya pala akong hinandang sibuyas, bawang at sili. Ayan, at nayan ang ating kawa. Sinalang na natin ang ating sugpo at hipon. Siya nga po pala, hindi ko na yan nilagyan ng tubig dahil yan pong hipon at sugpo ay may sarili niyang katas. Bali yun na po ang kanyang pinakang sabaw, yung sarili niyang katas. Ayan, at pagkatapos po niyan, nilagyan na natin siya ng toyo. Ayan po ang toyo. Pagkatapos po ng toyo, isusunod natin ang anong isusunod natin? Siyempre ay pangpasarap, ketchup. Ayan po, nilagyan din natin ang ketchup. Mukhang masarap itong ating putahe ngayon. Panigurado malalaway kayo sa aking niluluto. Ayan, pwede nyo po yung itry. Ayan po, at itong ilalagay natin ay suka naman para siya ay maasim. Ayan po, maghahalo ang kanyang tamis, anghang, asim. Ayan po, at alat. Ayan, swabe po yan pagka naluto. Ayan po, tapos hihintayin po yan natin na makati ang kanyang pinakang sabaw o maiga ang sabaw po niyan. Yan, nilagyan na rin natin ng magic sarap dahil hindi na po mawawala ngayon ng magic sarap sa tuwing magluluto. Ayan po, nilagyan na rin natin ng betchin. Konting bitsin lang po yan. Tapos, ayan po, ating hahalu-haluin para magpare-parehas po ang lasa ng ating sugpo at hipon. Para pair po siya, walang api. Ayan. Nilasahan mo at kinain mo, talagang pare-parehas ang lasa ng ating sugpo at hipon. Ay sugpo kabaga ng sugpo, ay hipon nga ni at saka pasayan. Ano baga ring sugpo ng sugpo, ay naaring nga ni kita sa Marinduque ay pasayan. Ano ka na? Oops, teka po, hindi pa kita tapos. Meron pa kitang adagdag na pampalasa, pang patamis. Ayan, pang patamis. Ayan, syempre lagyan natin ng asukal. Ayan, konting asukal siya para maswabe. Ayan, para talagang sip-sip hanggang saka buntot-buntutan, mula ulo hanggang buntot, sip-sip ang ating lutong hipon at pasayan. Ay baka kamo naman na iba ang inaisip dyan, baka kung anong inaisip nyong asip-sipin ay ari ating nalutong hipon at pasayan. Sugpo ka na naman, pasayan talaga. Di ayos. Ayan po, pakati-katihan natin. At syempre bago natin pakatihan, lasahan muna natin kung anong lasa ng ating putahe. Ayan po, at nag-aagaw ng tamis, anghang at asim ng ating sugpo. Ayan ka na naman sugpo, pasayan nga niya, tsaka hipon. Ayan po, at dahil kati na ang sabaw niya, alagyan na natin ng mantika at tapos ay ating halu-haluin.
At dahil luto na ang ating hipon at pasayan, ayan, atin nang niready. Nilagay na natin sa lagayan para sa birthday ng aking pamangkin at tita ng aking sister-in-law. Ayan, ready na po ang ating sugpo at hipon. Sugpo ka na naman, pasayan nga ni. O, inasimsim ang amoy ng ating pasayan. Ayan, ayos na, ready na. Mukhang nakakatakam ito at syempre hindi pwedeng hindi tayo kakain yan. Dahil birthday ng ating pamangkin, sa akin yung pinakamaliit. Ayan, tara, kain tayo.